Ang nakabibinging tunog ng nababasag na salamin ang gumising sa kanya, kasabay ng init na tila yumayakap sa buong sasakyan. Amoy gasolina, amoy usok. Napamulat si Ara at isang nagliliyab na impyerno ang sumalubong sa kanya. Nasa loob siya ng kotse nila at ang labas nito ay nilalamon ng apoy. Sinubukan niyang itulak ang pinto pero hindi ito bumubukas. Binalot siya ng matinding pagkatakot pero hindi para sa sarili niya. Ang anak ko. Agad niyang niyakap ang kanyang sinapupunan. Sa gitna ng kaguluhan, ang unang pumasok sa isip niya ay ang munting buhay sa loob ng kanyang tiyan, ang kanilang panganay, ang kanilang si Angelo. Napapikit siya ng mariin. Andrew, nasaan ka, mahal ko? Biglang pumasok sa isip niya ang alaala kanina lang. Ang matatamis ng ngiti ni Andrew habang nagmamaneho sila paakyat ng bundok. Excited na akong makita ang pamilya mo, mahal, sabi nito, habang ang isang kamay ay nakahawak sa manibela at ang isa naman ay nakahawak sa kamay niya. Gusto kong malaman nilang lahat kung gaano kita kamahal at kung gaano ako kasaya na bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Hinalikan nito ang kanyang kamay. Ikaw at ako, Ara, at si Baby Angelo. Tayong tatlo laban sa mundo. Ang mga salitang iyon, ang mga pangakong iyon. Ngayon, ang mga alaala ay tila lason na kumakalat sa kanyang isipan dahil may naalala pa siyang iba. Isang mas malinaw, mas masakit na alaala. Ang paghinto ng sasakyan, ang pagsasabi ni Andrew na may aayusin lang ito sa makina, ang pagbaba nito, ang paglock ng mga pinto mula sa labas, at pagkatapos, ang ngangiti. Hindi yun ang matamis na ngiti na minahal niya. Ito ay isang nangiting malamig, isang ngiting walang emosyon, isang ngiti ng isang estranghero. Nakita niya mula sa bintana ang pagbuhos nito ng gasolina sa paligid ng kotse. Nagmakaawa siya. Sumigaw siya. Pinukpok niya ang salamin hanggang sa mamula ang kanyang mga kamao. Pero hindi siya pinakinggan ni Andrew. Magpahinga ka na, mahal ko. Iyon ang huling sinabi nito bago ito tumalikod at naglakad palayo, kasabay ng paghagis nito ng lighter. Ang katotohanan ay isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Hindi ito aksidente. Ito ay pagtataksil. Andrew! Sigaw niya siya. Ang boses niya ay basag at puno ng sakit. Ang usok ay pumupuno na sa loob ng kotse at nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Hindi siya makahinga. Tulungan niyo kami. Bulong niya sa hangin. Ang anak ko, parang awa niyo na. Ang kanyang mga suntok sa bintana ay humihina na. Ang kanyang paningin ay lumalabo na. Napayuko siya. Hinahabol ang kanyang hininga. Ito na ba ang katapusan? Dito na ba magwawakas ang lahat ng pangarap niya? Dito na ba mamamatay ang anghel na hindi pa niya nasisilayan? Sa gitna ng nanlalabo niyang paningin, sa kabila ng makapal na usok at nagliliyab na apoy, may naaninag siyang isang anino. Isang anino ng tao na tumatakbo, papalapit sa kanya. Sino yon? Bumabagyo ang tanong sa kanyang isipan. Narinig niya ang isang malakas na pagpukpok mula sa labas. Mas malakas kaysa sa kaya niyang gawin. May sumisigaw. Isang boses ng lalaki na hindi niya kilala. Pinilit niyang iangat ang kanyang ulo. Sa wakas, sa kabila ng mga lamat sa salamin ng bintana, nasilayan niya ang isang mukha. Isang mukha na puno ng determinasyon at pag-aalala. Isang mukha ng estranghero. Pagkatapos, isang nakabibinging pagsabog ang yumanig sa buong paligid. At lahat ay nagdilim. Papa, malapit na ba tayo? Napangiti si Evan sa tanong ng kanyang 6 na taong gulang na anak na si Mia mula sa car seat sa likuran. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang manibela. Konting-konti na lang, princess. Pag-uwi natin, babasahin natin yung bago mong libro, okay? Okay, Papa. Masayang sagot ni Mia. Isang payapang gabi iyon. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng radyo
at ang kwentuhan nilang mag-ama. Pauwi na sila mula sa bahay ng lola ni Mia. Habang tinatahak nila ang palikong daan sa paanan ng bundok, may naamoy si Ivan. Isang pamilyar na amoy. Amoy sunog. "Papa, look! Ang liwanag!" Turo ni Mia sa unahan. Kasabay noon, natanaw ni Evan ang isang kulay kahel na liwanag na nagmumula sa isang likuan. Mga ilang daang metro ang layo mula sa kanila. Hindi iyon ordinaryong liwanag. Iyon ay liwanag ng apoy. At lumalaki ito. Mabilis. Automatikong humigpit ang hawak niya sa manibela. Ang mga instincts na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot ay biglang nagising. Mabilis niyang itinigil ang sasakyan sa gilid ng daan, sa isang lugar na sa tingin niya ay ligtas. Humarap siya kay Mia. Sinubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Princess, makinig ka kay Papa, okay? Dito ka lang sa loob ng kotse. Ilak ko ang pinto. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Promise, Papa?" Nakita niya ang kaunting takot sa mga mata ng anak niya, pero tumango ito. "Promise sa Papa?" Good girl. Hinalikan niya ito sa noo bago siya mabilis na bumaba. Ang bawat hakbang niya patungo sa apoy ay nagpapabalik ng mga alaalang pilit niyang tinatakasan. Ang init, ang amoy, ang sigaw. Pagdating niya sa likuan, isang nagliliyab na kotse ang bumungad sa kanya. Ang apoy ay malakas at nagbabantang sumabog ang tangke ng gasolina anumang oras. Walang ibang tao sa paligid. Walang ibang sasakyan. Nilibot niya ang tingin. Posible kayang walang tao sa loob. Ngunit bigla, may narinig siyang isang mahinang kalabog mula sa loob ng sasakyan. May tao sa loob. Hindi na siya nagdalawang isip. Tinanggal niya ang kanyang jacket at ibinalot sa kanyang braso. Habang papalapit, sa kabila ng makapal na usok, naaninag niya ang isang babae na nakasubsob sa manibela. Walang malay. Ang puso ni Evan ay tila pinipiga. Bumalik sa kanya ang imahe ng asawa niya, duguan at walang buhay sa loob ng nayuping sasakyan, taon na ang nakararaan. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Ang bigat ng pagsisisi. Hindi. Bulong niya sa sarili. Ang boses ay garalgal. Hindi mangyayari ulit ito. Buong lakas niyang pinalo ng siko niyang may balot na jacket ang bintana ng driver's seat. Pasag. Agad na sumiklab ang usok palabas. Napuwing siya at napaubo. Pero hindi siya tumigil. Kinapa niya ang lock sa loob. Mainit ang bakal, halos mapaso ang balat niya. Pero nabuksan niya ito. Binuksan niya ang pinto. Ang init ay parang sampal sa mukha niya. "Miss! Gising!" Sigaw niya habang tinatanggal ang seatbelt nito. Nang maiangat niya ang babae, doon niya napansin ang umbok sa tiyan nito. Buntis siya. Nanlaki ang mga mata ni Evan. Dalawa sila. Dalawang buhay ang nakasalalay sa kanya ngayon. Mas lalong tumindi ang kanyang determinasyon. Binuhat niya ang babae ng mabilisan. Mabigat ito, pero ang adrenaline sa katawan niya ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang mayroon pa siya. "Kumapit ka," bulong niya, kahit alam niyang hindi siya nito naririnig. Tumakbo siya palayo sa kotse, buhat-buhat ang babae sa kanyang mga bisig. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat hininga ay masakit sa baga. Isa, dalawa, tatlong hakbang. Plag. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lupa. Ang puwersa nito ay tumulak kay Evan, padapa sa damuhan, habang yakap-yakap niya ang babae upang protektahan ito mula sa mga lumilipad na debris. Naramdaman niya ang init ng apoy sa kanyang likuran. Ilang segundo siyang nanatiling nakadapa. Hinihintay na humupa ang init. Nang medyo tumahimik na, dahan-dahan siyang bumangon at tiningnan ng babae. Puno ito ng galos at uling, pero humihinga pa. Mababaw, pero humihinga. Sa liwanag ng apoy, tinitigan niya ang mukha nito. Sa isang iglap, parang nakita niya ang mukha ng kanyang asawa. Ang parehong pagkabalisa. Ang parehong kawalan ng pag-asa. Umiling siya. Hindi,
Hindi niya ito hahayaang mangyari ulit. Kaya mo yan, bulong niya sa babae. Kailangan mong lumaban para sa baby mo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ng 911. Habang naghihintay ng tulong, patuloy niyang inalalayan ang babae. Lumipas ang ilang minuto na tila oras bago dumating ang mga ambulansya at pulis. Maingat na inilipat ng mga paramedic ang babae sa stretcher. Nilagyan siya ng oxygen at kinabit ang mga monitor sa kanya. Tiningnan siya ng isang paramedic. Stabilized na siya, sir. May pulso pero mahina. Kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Sumama si Evan sa loob ng ambulansya. Hindi niya alam kung bakit, pero naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa babaeng ito. Isang koneksyon na hinubog ng parehong trahedya at pag-asa. Nakahawak siya sa kamay ng babae. Malamig ito. Laban lang, bulong niya ulit. Huwag kang bibitaw. Napansin niya ang isang pulso ng buhay sa kamay nito. Pero bigla, may narinig siyang isang matinis na tunog. Ang tunog na kinatatakutan ng bawat manggagamot. Ang tunog ng flatline. Nanginig ang kamay ni Evan. Napatingin siya sa monitor. Isang tuwid na linya. Nagsimulang magpanik ang mga paramedic. CPR! Dali! Sigaw ng isang paramedic. Napahigpit ang hawak ni Evan sa kamay ng babae. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi. Hindi ngayon. Hindi siya pwedeng mawala. Ito ay isang pagkakataon para sa kanya. Isang pagkakataon upang ayusin ang pagkakamali ng nakaraan. Isang pagkakataon upang maging ang bayani na hindi niya naging noong kailangan siya ng asawa niya. Laban, bulong niya, halos maiyak. Laban, Ara. Mabigat ang kanyang talukap. Ang unang naramdaman niya ay ang matinding sakit sa buong katawan, lalo na sa kanyang balikat at braso. Ang susunod ay ang amoy. Amoy gamot. Amoy ospital. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puting kisame. Puting dingding. Isang IV drip na nakasaksak sa kanyang kamay. Nasa ospital ako. Sumubok siyang gumalaw pero agad siyang napadaing sa sakit. May nakaramdam yata ng kanyang paggising dahil agad na bumukas ang pinto at pumasok ang isang nurse. Miss Ara, gising na po kayo. Malapad ang nangiti nito. Salamat sa Diyos at ligtas po kayo. Sandali lang po, tatawagin ko lang ang doktor. Iniwan siyang mag-isa ni Ara at doon nagsimulang mag-umpisa ang katanungan sa kanyang isipan. Ano ang nangyari? Paano siya nakarating dito? Ang huling naalala niya ay ang apoy, ang usok, ang matalim na ngiti ni Andrew. Napaigtad siya. Andrew, isinubsob niya ang kamay sa kanyang tiyan, ang kanyang baby, ang kanilang Angelo. Ligtas ba ang anak niya? Hindi nagtagal. Bumalik ang nurse kasama ang isang doktor. Miss Ara, kumusta ang pakiramdam niyo? Tanong ng doktor. Ang baby ko po? Ang tanging lumabas sa bibig niya. Ngumiti ang doktor. Puno ng pag-asa. Ligtas po ang baby niyo, Miss Ara. Naging kritikal po ang kondisyon ninyo nang dalhin kayo dito. Pero sa awa ng Diyos, pareho kayong lumaban at nakaligtas. Kayong dalawa. Para siyang nabunutan ng tinik. Napahinga siya ng malalim. Ang kanyang anak ay ligtas. Sa kabila ng lahat, ligtas ang kanyang anak. Matapos ang ilang pagsusuri, ipinaliwanag ng doktor na nagkaroon siya ng second-degree burns sa ilang bahagi ng katawan, pero hindi naman malala at maghihilom din. Nagbigay ito ng mga gamot at payo. Nang makalabas ang doktor at nurse, bumalik ang katahimikan sa kwarto. Subalit ang katahimikan na iyon ay mas nakakabingi kaysa sa ingay ng apoy. Hindi nagtagal, dumating ang dalawang pulis. Magandang umaga, ma'am. Bati ng isang pulis. Kami po ang naatasan na imbestigahan ang nangyari. Maari po ba kaming kumuha ng inyong pahayag? Umupo si Ara. Masakit ang bawat galaw. Aksidente po iyon, agad niyang sabi.
kahit alam niyang hindi. Sinusubukan pa rin niyang ipagtanggol si Andrew. Hindi pa rin siya makapaniwala. Aksidente po ba talaga, ma'am? Tanong ng isang pulis. Ang boses nito ay puno ng pagdududa. Base po sa aming investigasyon, sa pinangyarihan ng insidente, may nakita po kaming mga traces ng accelerant sa paligid ng sasakyan. Ibig sabihin po, posibleng sinadya ang pagkasunog nito. Parang bombang sumabog ang mga salitang yon sa kanyang tainga. Sinadya, bigla, bumalik ang lahat. Ang matalim ng ngiti, ang pagbuhos ng gasolina, ang paghagis ng lighter. Hindi na siya makahinga. Ang dibdib niya ay masikip. Gusto niyang sumigaw, umiyak. Hiniling niyang iwanan muna siya ng mga pulis. May kinailangan siyang tingnan. Dahan-dahan, sa kabila ng sakit, bumangon si Ara. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinubukan niyang maglakad patungo sa banyo. Nang makarating siya sa harap ng salamin, doon niya nakita ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay puno ng uling. May bandage sa kanyang noo at pisngi. Ang kanyang buhok ay magulo. Pero ang mas nakagimbal ay ang mga mata niya. Puno ng takot, puno ng pagkalito. At sa likod ng lahat ng yon, nakita niya ang imahe ng kanyang asawa. Ang kanyang Andrew, ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking nangako sa kanya ng pagmamahal. Ang lalaking nagtangkang pumatay sa kanya. Hindi totoo yan. Bulong niya sa salamin, pero ang boses niya ay basag. Ang ngiti ni Andrew, ang ngiting walang kaluluwa, ang ngiting iyon ang nagkumpirma sa lahat. Napakagat siya sa kanyang labi para pigilan ang pag-iyak. Ngunit ang mga luha ay nag-unahan pa ring bumaba sa kanyang mga mata, kasabay ng kanyang paghikbi. Walang pagpipilian, wala nang dapat pagtakpan. Kailangan niyang ipagtanggol ang anak niya. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. May natitira pa siyang lakas para sa kanyang anak. Bumalik siya sa upuan at muling tinawag ang mga pulis. Nang makabalik sila sa kwarto, nakatingin si Ara sa kanila. Ang mga mata ay pula at namamaga. Ngunit may bagong determinasyon. Hindi po ito aksidente, sabi niya. Malinaw at matatag ang boses, kahit nanginginig ang kanyang labi. Sinadya po ito ng asawa ko. Ang asawa ko po, si Andrew de la Cruz, ang nagtangkang pumatay sa akin. Nagpatuloy ang pag-iyak ni Andrew habang kausap ang pulis sa lobby ng ospital. Ang kanyang balikat ay humahagulgol, ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala, at ang bawat salita ay puno ng kalungkutan. Hindi ko po maintindihan, sir. Sabi niya, ang boses ay basag. Ang asawa ko, ang inosente kong asawa. Sino po ang gagawa nito sa kanya? Buntis pa naman po siya. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang panyo, na para bang gusto niyang ipakita ang kanyang labis na kalungkutan. Ang totoo, wala siyang naramdamang kahit ano. Hindi takot, hindi awa. Tanging pagkabagot lang sa sitwasyong kailangan niyang pagdaanan. Madali niyang napaikot ang kwento. Sinabi niya na posibleng may mga kaaway sa negosyo si Ara. O kaya naman ay nagkaroon ito ng matinding depresyon dahil sa pagbubuntis. Alam niyo po, sir, nitong mga nakaraang buwan, napansin ko po na medyo balisa si Ara. Dagdag pa niya, habang nakatingin sa pulis. Palagi siyang nag-aalala. Minsan, nakita ko pa siyang umiiyak mag-isa. Baka po may kinalaman ito sa kanyang mental health. Tinaasan siya ng kilay ng pulis. May history po ba ng mental illness si Miss Ara, sir? Wala naman po sa pamilya niya. Mabilis na sagot ni Andrew. Pero baka po hormonal changes o baka po pressure sa pagiging ina. Basta po nag-aalala po talaga ako sa kanya. Matapos ang pahayag niya, sinabihan siya ng pulis na hintayin muna ang resulta ng investigasyon. Tumango lang si Andrew. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pagdadalamhati habang sa loob ay nagdiriwang siya. Nag-umpisa na ang kanyang plano. Mabilis niyang nilisan ng ospital. Hindi niya binalikan si Ara.
Wala siyang pakialam kung buhay pa ito o hindi. Ang mahalaga, nakakaisip na siya ng paraan para takasan ng krimen. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan patungo sa isang pribadong condominium unit. Sa loob, naghihintay si Brenda, ang kanyang minamahal. Pagpasok niya, sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap. "Andrew, kumusta? Nabalitaan ko ang nangyari. Ganon ba kalala? Ligtas ba ang babaeng iyon?" Naiinis si Andrew sa tanong nito. Buhay pa siya, Brenda. Buhay pa at nagtangkang magsalita. Pero hindi siya paniniwalaan. Ako ang paniniwalaan ng lahat. Hinila niya si Brenda sa sofa. "Kailangan nating maging matalino. May nagawa na akong foundation para sa kwento ko. Ngayon, kailangan nating kumilos ng mabilis." Ipinakita ni Andrew ang mga papeles ng insurance kay Brenda. Milyon-milyong piso ang kanilang tiket patungo sa kalayaan. "Brenda, tandaan mo ang usapan natin," sabi ni Andrew. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. "Ang perang ito, ang simula ng bagong buhay natin. Wala nang sagabal, wala nang kahirapan." Ngumiti si Brenda. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng kay Andrew. "Alam ko, kaya huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin ko." Nang gabing iyon, tinawagan ni Andrew ang isang kakilala. Isang doktor na may koneksyon sa mga transaksyon sa ilalim ng lupa. "Doc, kailangan ko ng pabor," sabi niya sa telepono. Ang boses ay malumanay, pero may bahid ng banta. "Kailangan ko ng papel. Isang medical record para sa isang babae. Depression, suicidal tendencies. Maari mo bang ayusin yon para sa akin?" Natahimik sa kabilang linid. "Mahirap yan, Andrew. Delikado. Mas delikado kung hindi mo ito gagawin, Doc." Ganti ni Andrew. Ang kanyang tinig ay naging matalim. "Alalahanin mo ang mga sikreto mo na hawak ko." Napabuntong hininga ang doktor. "Sige, bibigyan kita ng tawag bukas. Pero kailangan ng malaking halaga." "Walang problema." Mabilis na sagot ni Andrew. "Basta maayos ang trabaho mo." Kinabukasan, tulad ng inaasahan, nagsimulang kumalat ang kwento ni Andrew sa media. Isang mapagmahal na asawa na nagdadalamhati sa posibleng pagtatangka ng asawa niyang magpakamatay. Nagsimula ng maging bali-balita ang kondisyon ng pag-iisip ni Ara. Habang nakaupo si Andrew sa kanyang opisina, nagbabrowse sa internet at binabasa ang mga komento ng publiko, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang mga tao ay madaling maniwala sa kung ano ang gusto nilang pakinggan. Pero bigla, may nakita siyang isang article. Ito ay tungkol sa isang lalaki na nagligtas ng isang babae mula sa nagliliyab na kotse. Si Evan. Tinitigan niya ang litrato ng lalaki sa balita, kasama ang isang batang babae na nakakangiti. Isang litrato mula sa social media. Kaya pala, nag-iba ang tingin ni Andrew. Mula sa ngiting tagumpay, naging tingin ito ng pagkabahala at galit. Ang lalaking ito, si Evan. Siya ang sumira sa perpekto niyang plano. Siya ang nagligtas kay Ara. Isang bagong banta ang sumulpot at kailangan itong tanggalin. Inilapag ni Evan ang baso ng kape sa mesa. Walang ganang nakatitig siya sa telebisyon. Mula nang mangyari ang insidente, hindi na siya makatulog ng maayos. Ang imahe ng babaeng kanyang niligtas ay palaging bumabalik sa kanyang isipan. Ara. Iyon ang pangalan niya, ayon sa balita. Ang mga news reports ay patuloy sa paglalabas ng kwento ni Andrew, ang mapagmahal na asawa na nagdadalamhati. Ang kwento tungkol sa depression ni Ara. Pero may mali. Pamilyar siya sa amoy ng gasolina. Pamilyar siya sa itsura ng sinadyang sunog. At ang mga sugat ni Ara, bagamat hindi malala, ay hindi mukha ng isang taong nagtangkang magpakamatay. Mukha ito ng isang taong biktima. Hindi rin kapanipaniwala ang pagkakapare-pareho ng kwento ni Andrew sa lahat ng panayam. Masyadong perpekto, masyadong pinagplanuhan. "Papa, gusto ko ng gatas." Ang boses ni Mia ang gumising kay Evan
mula sa malalim na pag-iisip. Napakagat siya sa kanyang labi. Kung mag-isa lang siya, siguro hindi na siya mangingialam. Pero may anak siya. At bilang isang ama, alam niya ang pakiramdam ng protektahan ang isang inosente. Nakita niya ang inosente sa mga mata ni Ara. Napagdesisyonan niya. Hindi niya maaring baliwalain ang kutob niya. Pagkatapos ihatid si Mia sa eskwela, dumiretso si Evan sa ospital. Nalaman niya ang kwarto ni Ara mula sa isang nurse na naging kaibigan niya noon. Kumatok siya sa pinto. Ara, ako to si Evan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at sumilip ang mukha ni Ara. Namamaga ang kanyang mga mata, pero may bakas ng pagtataka. Evan, mahinang sabi nito. Pumasok si Evan, may dala siyang maliit na stuffed toy, isang elepante. Para sa baby mo, sabi niya, iniaabot ang laruan. Sana magustuhan niya. Nahihiyang tinanggap ni Ara ang elepante. Salamat, Evan. Bumalik ang katahimikan. Hindi alam ni Evan kung paano sisimulan ang pag-uusap. Napanood ko ang balita. Sabi ni Evan, pinili ang mga salita niya ng maingat. Ang kwento ng asawa mo. Napayuko si Ara. Alam ko, sinisiraan niya ako. Hindi ako naniniwala sa kanya. Mabilis na sabi ni Evan. Tiningnan niya si Ara nang direkta sa mata. Nandun ako. Nakita ko ang nangyari at nakita ko rin ang paglaban mo. Hindi iyon gawa ng isang taong gustong mamatay. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Ara ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. May isang taong naniniwala sa kanya. Pero, paano? Bulong ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig. Napakalakas niya. At wala akong mapagkukuhanan ng ebidensya. May mga koneksyon ako, sabi ni Evan. Dating pulis-bombero ako. Alam ko ang sistema. At kung may mali, aalamin na natin. Nagkaroon ng muling pag-asa sa mga mata ni Ara. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nang gabing iyon, matapos niyang bisitahin si Ara, dumiretso si Evan sa kanyang dating opisina. Binati niya ang kanyang mga kasamahan at nagtanong-tanong. Hindi nagtagal. Nakakuha siya ng impormasyon. Evan, alam mo ba, sabi ng dating kasamahan niya, si Leo, may weird lang sa kaso na, yan. Nag-request kasi ang pulis ng mga financial records ni Andrew. May balita na nagkabaon-baon daw sa utang ang lalaking yan. Utang. Ibinigay ni Leo kay Evan ang isang tip. May isa pa akong narinig, pero hindi pa confirmed. May kinuha daw si Andrew na malaking insurance policy para kay Ara. Ilang buwan lang bago nangyari ang sunog. Nagulantang si Evan. Ito na ang hinahanap niya. Ang pinakaimportanteng ebidensya. Milyon-milyong piso. Hindi na ito tungkol sa aksidente. Hindi na ito tungkol sa depression. Ito ay tungkol sa kasakiman. Inilabas ni Ara ang kanyang huling gamit mula sa locker sa ospital. Isang lumang cardigan. 5 araw na siyang nanatili doon at sa wakas, pinayagan na siyang umuwi. Pero ang tanong, saan? Saan ka pupunta, Ara? Tanong ng nurse na nakangiti pa rin. Susunduin ka ba ng asawa mo? Napayuko si Ara. Hindi niya masabi na ang asawa niyang tinutukoy ay ang mismong nagtangkang pumatay sa kanya. At sa ngayon, ayaw niyang makita si Andrew. Kailangan niya ng ligtas na lugar. Pero wala siyang maisip. Ang kanyang pamilya ay nasa probinsya at malayo iyon. Ang kanilang bahay ay puno ng masasakit na alaala. Habang naglalakad siya sa hallway, nagri-ring ang kanyang cellphone. Number ni Andrew. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya. Ara, mahal ko. Ang boses ni Andrew, puno ng pagkukunwari. Uuwi ka na ba? Susunduin kita. Miss na miss ka na namin ng bahay. Para siyang nakarinig ng lason. Ang kanyang bituka ay kumulo sa galit. Andrew, huwag kang magpanggap. Matigas na sabi niya. Alam ko ang ginawa mo.
Nagbago ang tono nito. Makinig ka, Ara. Walang maniniwala sa'yo. Baliw ka. Depressed ka. Ako ang asawa mo. At ako ang may kontrol sa lahat. Kung hindi ka sasama sa akin, wala kang pupuntahan. Walang hahawak sa'yo. Kaya bumalik ka rito o magdusa ka. Biglang pinatay ni Andrew ang tawag. Nanlambot si Ara. Tama si Andrew. Wala siyang mapupuntahan. Sino ang magkakatiwala sa kanya? Sino ang magbibigay sa kanya ng tirahan, lalo na ngayong buntis siya? Nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Nagsimula siyang mawalan ng pag-asa. Bigla, may humawak sa kanyang balikat. Ara? Lumingon siya. Si Evan. May dala itong isang paper bag na may lamang pagkain. Kumain ka muna, sabi nito. Puno ng pag-aalala. Saan ka pupunta paglabas mo? Napayo ko si Ara. Hindi ko alam, Evan. Wala akong pupuntahan. Kitang-kita ni Evan ang labis na kalungkutan sa mga mata ni Ara. Hindi niya ito kayang makita na ganoon. Sumama ka sa akin, sabi ni Evan. Ang kanyang boses ay malumanay pero matatag. May extra space ako sa bahay. Ligtas ka doon. Ikaw at ang baby mo. Nagulat si Ara. Ano? Pero, Evan, hindi ko naman pwedeng gawin yan. Malaki ang utang na loob ko sa'yo pero hindi ito utang na loob, putol ni Evan. Responsibilidad ko ito. Ligtas ka sa bahay ko at malayo ka kay Andrew. Tinitigan ni Ara ang mukha ni Evan. Hindi siya nakakita ng anumang pagnanasa. Wala siyang nakitang pagmamalaki. Tanging malasakit lang. Isang taong handang magprotekta sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Napagdesisyonan niya. Walang mawawala sa kanya. Sa katunayan, ito lang ang pag-asa niya. Salamat, Evan. Bulong niya, ang mga luha ay muling nagsimulang umagos, pero sa pagkakataong ito ay luha ng pasasalamat. Sinamahan siya ni Evan sa paglabas ng ospital. Nang makasakay sila sa sasakyan nito, nakita ni Ara ang isang batang babae na nakaupo sa car seat sa likuran. Mahimbing na natutulog. Si Mia, anak ko, sabi ni Evan. Nang makarating sila sa bahay ni Evan, isang maliit pero malinis at maaliwalas na bahay ang sumalubong sa kanya. Tahimik at payapa. May mga halaman sa bakuran. Dito ka muna sa guest room, sabi ni Evan habang iginagabay siya. Pakiramdam mo na lang na nasa bahay ka. At huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang makalapit sa iyo si Andrew. Kinabukasan paggising ni Ara, isang amoy ng nilulutong almusal ang bumati sa kanya. Paglabas niya sa kwarto, nakita niya si Evan na nagluluto sa kusina at si Mia na masayang kumakain ng cereal. Good morning, Tita Ara, masiglang bati ni Mia. Ngumiti si Ara. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nagagawa. Habang umaga, umupo siya sa sofa at nakita niya si Mia na naglalaro sa sala. Biglang, lumapit si Mia sa kanya at inabot ang isang laruang teddy bear. Tita Ara, play with me! Dahan-dahan kinuha ni Ara ang teddy bear. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya, naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang mayroon siyang pamilya. Isang pamilya na hindi niya inasahan. Nang gabing iyon, habang nakatulog na si Mia, lumabas si Evan para magdilig ng halaman. Natanaw niya si Ara mula sa bintana, nakatingin sa labas. Lumapit siya rito. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Okay lang, sagot ni Ara. Nakangiti. Salamat, Evan. Maraming salamat sa lahat. Napakasaya ni Evan na makita si Ara nang ngumingiti. Hindi niya alam kung bakit, pero ang nangiting iyon ay tila nagbibigay din ng kapayapaan sa kanya. Wala iyon, sabi niya. Basta ligtas ka, iyon ang mahalaga. Pero hindi niya alam. Mula sa malayo, sa dilim ng gabi, may isang kotse na nakaparada sa tapat ng bahay ni Evan. Nakatingin ang driver sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at inggit. Si Andrew.
Ang bawat pagtawa ni Mia, ang bawat ngiti ni Ara sa bahay ni Evan, ay tila kutsilyong tumutusok sa puso ni Andrew. Mula sa kanyang kotse, nakikita niya ang lahat, ang kanilang masayang pamilya. Brenda, hindi ito pwede, gigil na sabi niya sa telepono habang nakatitig sa bahay ni Evan. Nasira ang plano natin, buhay pa si Ara, at ngayon may kasama pa siyang lalaki na pakialamero. Kalma lang, Andrew. Kalmadong sagot ni Brenda sa kabilang linya. Hindi tayo pwedeng mawalan ng pag-asa. May solusyon pa rin. Kailangan lang nating maging mas matalino. Nagkita sila ni Brenda sa isang mamahaling restaurant. Ngumiti si Brenda nang makita si Andrew, pero ang nangiting iyon ay tila peke. Andrew, may naisip na ako, sabi ni Brenda habang iniinom ang kanyang alak. Kailangan nating patunayan na may problema talaga sa pag-iisip si Ara. Hindi lang basta kwento. Kailangan natin ng ebidensya. Paano? Tanong ni Andrew. Naayos na ni Doc ang mga papel niya, pero hindi iyon sapat. Kailangan natin ng mas matibay. Kinuha ni Brenda ang kanyang bag at inilabas ang isang folder. May inihanda na ako, isang sulat. Kunot noong tiningnan ni Andrew ang sulat. Isang mahabang sulat na tila isinulat sa kamay ni Ara. Tungkol sa kanyang depresyon, sa kanyang pagkadismaya sa buhay, at sa kanyang kagustuhang wakasan ang lahat. Ano to? Tanong ni Andrew. Isang suicide note, ngumiti si Brenda, na isinulat ko. Pero ang handwriting ay halos kapareho ng kay Ara. May kakilala ako na magaling sa forgery. Nanlaki ang mga mata ni Andrew. Brenda, delikado ito. Mas delikado kung mahuhuli tayo. Ganti ni Brenda. Kailangan nating tapusin ito. Pagkatapos nito, malaya na tayo. At milyonaryo. Nang gabing iyon, pinag-usapan nila ni Brenda ang plano. Itatapon nila ang sulat sa isang lugar na madaling makikita. At pagkatapos, sasabihin nilang si Ara mismo ang sumulat niyon. Kinabukasan, nakuha ng mga pulis ang sulat. Agad nilang kinontak ang abogado ni Andrew. Nakangiti ang abogado ni Andrew. Mr. Andrew, may magandang balita po ako sa inyo. May nakitang suicide note na isinulat daw ni Miss Ara at kasama pa po ang mga records na galing sa doktor na nagpapatunay na meron siyang mental illness. Napahinga ng malalim si Andrew. Salamat, attorney. Akala ko, mawawalan na ako ng pag-asa. Ngayon, magagamit natin ito sa korte, sabi ng abogado. Ipapaliwanag natin na kaya siya nagtangkang magpakamatay ay dahil sa kanyang depresyon at sisiguraduhin natin na hindi siya makakapagsalita laban sa inyo. Kumalat agad ang balita. Ang mga headlines sa mga dyaryo at sa telebisyon ay nagbabago. Mula sa mystery fire, naging depressed wife's suicide attempt. Nakangiti si Andrew habang binabasa ang mga komento sa social media. Maraming tao ang naniniwala sa kanya. Maraming tao ang naaawa sa kanya. Ang mga tao ay madaling malinlang. Ngayon, ang lahat ng ebidensya ay pabor sa kanya. Ang mga pulis ay nagsisimula nang magduda sa kwento ni Ara. Ang mga tao ay nagsisimula nang kalimutan ang nangyari. Malapit na. Nasa meeting room si Andrew kasama ang kanyang abogado at si Brenda. Ang abogado ay may hawak na folder, nakangiti. Mr. Andrew, Miss Brenda, ang kasong ito ay siguradong mapapanalo natin, sabi ng abogado. Sa lahat ng ebidensya na hawak natin, mahihirapan si Miss Ara na patunayan ang kanyang kwento. Bigla, may kumatok sa pinto. Excuse me, attorney, sabi ng isang staff. May tawag po kayo. Galing po sa public prosecutor. Kinuha ng abogado ang telepono. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, bumalik ito. Ang mukha ay seryoso. Ano po, attorney? Tanong ni Andrew. Kinontak ako ng public prosecutor. Sabi ng abogado, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Sinisikap daw ni Ara na maghain ng formal na kaso at may bago silang saksi. Nanlaki ang mga mata ni Andrew.
Sino? Isang lalaki. Si Evan. Ang sinasabing nagligtas sa kanya. Sagot ng abogado. At ang sabi niya, may hawak daw silang ebidensya laban sa inyo. Kinuyom ni Andrew ang kanyang kamao. Hindi pa rin siya makapaniwala. Bakit hindi pa siya sumusuko? Nakatitig si Evan sa mga papeles na nakalatag sa mesa. Isang kopya ng suicide note ni Ara. Ang mga medical records na nagpapatunay sa kanyang depresyon. Ang mga ulat ng balita na halos lahat ay pabor kay Andrew. Evan, hindi ko alam kung paano pa tayo lalaban. Mahinang sabi ni Ara habang nakaupo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang tinig ay halos bulong. Ang lakas niya. Parang wala nang naniniwala sa akin. Niyakap siya ni Evan. Naramdaman niya ang kanyang nanginginig na katawan. Huwag kang mawalan ng pag-asa, Ara. Sabi niya, kahit sa loob niya ay kinakabahan na rin siya. Ang mga ebidensya ni Andrew ay napakalakas. Hindi kita pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan ng baby mo. Pero ang abogado ni Ara, isang public attorney, ay malinaw sa kanyang sinabi, Miss Ara, Mr. Evan, napakahirap ng posisyon natin ngayon. Ang mga ebidensya laban kay Andrew ay kulang pa. Pero ang mga ebidensya laban sa inyo, napakalakas. Kung hindi tayo makakita ng matibay na ebidensya sa susunod na mga araw, maaaring ibasura ng korte ang kaso ninyo. Parang gumuho ang mundo ni Ara. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha nang walang pigil. Si Evan, masakit ding makita ang babaeng unti-unti niyang minamahal na nagkakaganoon. Paano kung totoo nga ang sinasabi niya? Tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Paano kung talagang baliw ako, Evan? Hinawakan ni Evan ang kanyang kamay. Hindi ka baliw, Ara. Biktima ka. At lalaban tayo. Hahanap tayo ng paraan. Nang gabing iyon, matapos matulog si Mia at Ara, umupo si Evan sa sala. Nag-iisa. Tinitigan niya ang lumang litrato sa kanyang wallet. Ang kanyang yumaong asawa. Kung sana, bulong niya sa litrato. Kung sana naligtas kita noon. Ang alaala ng sunog. Ang alaala ng kawalan ng magawa. Iyon ang bumalik sa kanya. Ito ay isang pangalawang pagkakataon. Isang pagkakataon upang patunayan sa kanyang sarili na kaya niyang magprotekta. Hindi siya susuko, hindi siya hahayaang matalo. Nagsimula siyang mag-isip. Kung saan nagkamali si Andrew, kung saan may bahid ang perpekto nitong plano, ang suicide note, ang medical records, masyadong perpekto, masyadong magaling, at si Brenda. Bumalik sa kanya ang kwento ni Leo tungkol sa mga utang ni Andrew at ang pagtuklas niya tungkol sa malaking insurance policy. Paano kung hindi lang si Andrew ang may alam? Paano kung may kasabwat siya? Masyadong matalino si Andrew para mag-isa lang sa ganitong kalaking plano. At kung may kasabwat, sino? Si Brenda. Nag-umpisa si Evan sa kanyang investigasyon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon. Nagsimula siyang mangalap ng impormasyon tungkol kay Brenda. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga transaksyon. Halos umaga na nang makita niya ang isang bagay. Isang dating kaso ng pandaraya sa negosyo. Maliit lang. Ilang taon na ang nakaraan. Ang pangalan ng kasabwat sa pandarayang yon? Isang doktor. Ang pangalan ng doktor ay pamilyar. Ito ay kapareho ng pangalan ng doktor na nagbigay ng medical records para kay Ara. Nanlaki ang mga mata ni Evan. Nagdudugtong ang mga piraso. Hindi lang si Andrew, may kasabwat siya. At si Brenda, ang kasintahan kauman niya, ay mas malalim pa ang partisipasyon kaysa sa inaakala. Ito na ang butas sa kanilang perpektong kwento. Rice? Bumangon si Ara, kasabay ng pagtayo ng lahat ng tao sa courtroom. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib, parang gustong kumawala. Sa harap niya, nakaupo ang hukom, ang kanyang mukha ay seryoso. Sa gilid, ang pamilya ni Andrew, at sa kabilang panig naman,
Si Andrew. Nakangiti ito, ang ngiting puno ng pagkukunwari. Sa likuran niya naroroon si Evan. Nakatingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng lakas. Sa bawat tingin nito, naramdaman ni Ara ang kaunting tapang na dumadaloy sa kanyang ugat. Ito na, ang araw ng pagtutuo. Miss Ara Santos, maari ka na pong umupo sa witness stand, sabi ng bailiff. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang lumalakad siya patungo sa witness stand. Bawat hakbang ay tila milya-milya ang layo. Nang makaupo siya, sumumpa siya na sasabihin ang buong katotohanan. Miss Santos, simula ng prosekusyon, ang kanyang boses ay malumanay. Maari mo bang sabihin sa korte kung ano ang nangyari noong gabing iyon? Nagsimulang magkwento si Ara. Ang bawat salita ay mabigat. Ang bawat alaala ay masakit. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa simula. Ngunit habang nagpapatuloy siya, lalong naging matatag. Nilakpo niya ako sa loob ng kotse. Binuhusan niya po ng gasolina. Tapos po, sinindihan niya. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin kay Andrew na nakangisi pa rin. Hindi po ito aksidente. Sinadya po niya akong patayin at ang anak ko po. Ang courtroom ay nabalot ng bulong-bulungan. Ang mga tao ay nagbubulungan. Ang ilan ay naawa sa kanya. Ang iba ay nagdududa. Pagkatapos ng prosekusyon, dumating ang pagkakataon ng depensa. Si Attorney Ramirez, ang abogado ni Andrew, ay tumayo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Miss Santos, simula nito, ang kanyang boses ay malamig. Hindi po ba't may history po kayo ng depression? Nagulat si Ara. Wala po, attorney? Hindi po ba't nakita po kayong umiiyak mag-isa nitong mga nakaraang buwan? Nag-aalala lang po ako sa pagbubuntis ko, attorney. At hindi po ba't may nakita kaming sulat na isinulat niyo raw na nagpapahayag ng kagustuhan ninyong wakasan ang inyong buhay? Inilabas ni Attorney Ramirez ang isang kopya ng suicide note. Ipinakita niya ito sa hukom at sa hurado. Iyan po ba ang sulat ninyo, Mrs. Santos? Nanlaki ang mga mata ni Ara nang makita ang sulat. Ang kanyang sariling handwriting, pero hindi siya ang sumulat niyon. Hindi po sa akin yan, matigas na sabi ni Ara. Hindi ko po yan isinulat. Hindi po ba't may doktor din po na nagpapatunay na kayo po ay may matinding depresyon at suicidal tendencies? Patuloy ng abogado na parang hindi narinig ang sinabi ni Ara. Maari bang peke ang lahat ng ito? O kayo po ba ang nagsisinungaling, Miss Santos? Pakiramdam ni Ara ay dinudurog siya ng mga salitang iyon. Ang kanyang boses ay nagsimulang manghina. Ang kanyang pag-asa ay tila unti-unting nawawala. Napatingin siya kay Andrew. Nagulat siya nang makita ang nangiti nito, ang ngiting puno ng tagumpay. Nag-umpisa ng magbulungan ng mga tao. Nagsimula ng magduda ang hukom. Bigla, naramdaman ni Ara ang isang matinding takot. Baka nga matalo siya. Baka nga hindi siya paniwalaan. Huwag. Para kay Baby Angelo. Napatingin siya kay Evan. Nakatingin din ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng pag-asa. May sinasabi ang mga mata nito. Laban lang. Huminga si Ara ng malalim. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata. Attorney, matatag na sabi niya, hindi po ako nagsisinungaling. Ang asawa ko po, ang tunay na may kasalanan at may kasabwat po siya. Bigla, tumayo si Attorney Ramirez, may ngiti sa kanyang labi. Korte, ang depensa po ay handang magpakilala ng isang testigo na magpapatunay sa lahat ng sinasabi namin. Sino po, attorney? Tanong ng hukom. Ang aming saksi po, Your Honor, sabi ng abogado habang nakatingin kay Andrew. Ay si Miss Brenda Cruz. Bumukas ang pinto ng courtroom. Pumasok si Brenda, nakangiti. Direktang tumingin ito kay Andrew at nagbigay ng isang ngiting puno ng misteryo
Nagulantang ang buong courtroom sa pagpasok ni Brenda. Nagbulungan ang mga tao. Napatingin si Ara kay Andrew na nakanganga ang bibig, tila hindi makapaniwala. Ang ngiti sa mukha ni Brenda ay hindi ng isang taong nagdadalamhati. Ito ay ngangiti ng isang mandirigma na handang lumaban. Miss Cruz, maaari ka na pong umupo sa witness stand, sabi ng bailiff. Nang makaupo si Brenda, direktang tumingin ito kay Andrew. Sa mga mata ni Andrew, makikita ang pagkalito at takot. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nawawala. Miss Cruz, simula ni Attorney Ramirez, ang boses ay puno ng pagtatagumpay. Maaari mo bang sabihin sa korte ang iyong relasyon kay Mr. Andrew Dela Cruz? Huminga si Brenda ng malalim. Kami po ay magkasintahan. Nagulantang ang courtroom. Si Andrew ay nanlaki ang mga mata. Nagbulungan ang mga tao, lalong tumindi ang kaguluhan. At ano po ang masasabi niyo tungkol sa aksidenteng sinapit ni Miss Ara Santos? Tanong ng abogado. Sa simula po, akala ko ay aksidente lang, sabi ni Brenda. Ang kanyang boses ay tila nanginginig. Pero habang tumatagal, nalaman ko po ang katotohanan. Bigla, tumulo ang luha ni Brenda. Nagsimula siyang umiyak. Pinilit po niya ako, attorney. Pinilit po niya akong magsinungaling. Tinakot niya po ako. Nanlaki ang mga mata ni Andrew. Brenda, anong sinasabi mo? Order in the court! Sigaw ng hukom. Mr. Dela Cruz, may pagkakataon po kayong magsalita sa tamang oras. Sinabi po sa akin ni Andrew na kapag hindi ako sumunod sa kanya, may mangyayaring masama sa akin. Patuloy ni Brenda. Ang kanyang pag-iyak ay lalong tumitindi. Pinilit niya po akong sumama sa kanyang plano, ang patayin si Ara para makuha ang insurance money at pati po ang baby nila. Bumalik ang kaguluhan sa courtroom. Ang mga tao ay nagsisisigaw. Ang mga pulis ay nagsimulang gumalaw. May ebidensya po ako, Your Honor. Sigaw ni Brenda. Inilabas ang isang cellphone. Ito po ang mga text messages at voice recordings. Pinagbantaan po niya ako at pinagplanuhan po niya ang lahat. Ipiniplay ni Brenda ang isang voice recording. Malakas at malinaw ang boses ni Andrew. Kailangan nating tapusin si Ara, Brenda. Kailangan nating makuha ang pera. Pagkatapos nito, malaya na tayo. Magiging milyonaryo na tayo. Yumanig ang buong courtroom. Ang mga tao ay nagulantang. Si Andrew ay nakatingin kay Brenda. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataksil. Sinungaling ka, Brenda! Sigaw ni Andrew. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ginagawa natin yan. Pareho tayong may kasalanan. Pero huli na ang lahat. Nakita na ng lahat. Narinig na ng lahat. Ang pulis ay mabilis na lumapit kay Andrew. Mr. Dela Cruz, ikaw po ay inaresto sa salang attempted murder at conspiracy to commit murder. Nagpumiglas si Andrew. Hindi! Si Brenda ang may kasalanan. Siya ang nagplano ng lahat. Isama na siya. Utos ng hukom. Habang inilalabas si Andrew, tinitigan niya si Brenda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot. Pinagtaksilan mo ako, Brenda! Sigaw ni Andrew. Babayaran mo ito. Pero si Brenda nakangiti. Isang ngiti ng tagumpay. Nagbalik ang katahimikan sa courtroom. Ngunit ang katahimikan na yon ay puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Napatingin si Ara kay Brenda. Ang babaeng iyon, ang kakampi ni Andrew. Siya ang nagbunyag sa katotohanan at doon nakita niya ang isang matinding katotohanan. Hindi lang si Andrew ang kalaban niya, kundi pati na rin ang pagtataksil na lumalamon sa puso ng mga taong sakim. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng courtroom ay napalitan ng katahimikan sa bahay ni Evan. Naging mabilis ang mga pangyayari matapos ang paglilitis. Dahil sa testimonya ni Brenda at sa mga ebidensya na hawak ni Evan na patunayang nagkasala si Andrew sa salang attempted murder at conspiracy. Si Brenda, sa kabila ng pagtatangkang iligtas ang sarili, ay nahatulan din bilang kasabwat.
Nakaupo si Ara sa sofa, hawak ang kanyang mainit na tsaa habang binabasa ang balita sa telepono. Ang mga headline ay tungkol sa pagkakakulong ni na Andrew at Brenda. Sa wakas, nakuha niya ang katarungan. Pero bakit pakiramdam niya ay hindi pa rin siya buo? Ang mga pisikal na sugat ay naghihilom na. Ngunit ang mga sugat sa kanyang puso, ang pagtataksil na kanyang naranasan, ay mas malalim pa. Okay ka lang ba? Nagulat siya. Si Evan, umupo ito sa tabi niya. Okay lang, mahinang sagot ni Ara. Masaya ako na tapos na ang lahat, pero mahirap talagang kalimutan ang nangyari. Pagpapatuloy ni Evan na tila nababasa ang kanyang isipan. Pero kailangan mong magsimulang maghilom, Ara. Hindi lang para sa'yo, para sa baby mo. Tumingin si Ara kay Evan. Ang lalaking ito, ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking naniniwala sa kanya, ang lalaking naging kanlungan niya sa gitna ng bagyo. Evan, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Salamat. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin. Ngumiti si Evan. Wala iyon. Ginawa ko lang ang tama. Hindi. Hindi lang iyon, sabi ni Ara. Binigyan mo ako ng pag-asa. Binigyan mo ako ng pamilya. Bigla, lumapit si Mia, dala ang kanyang coloring book. Tita Ara, tingnan mo. Nag-drawing ako ng family. Masiglang sabi ni Mia. Tiningnan ni Ara ang drawing. Isang pamilya, isang ama, isang ina, isang maliit na bata, at isang baby sa tiyan. Napatingin si Ara kay Evan. Ang mga mata niya ay nagtataka. Ngumiti lang si Evan. Gusto niya sigurong may kapatid. Sa mga araw na lumipas, lalong lumalim ang kanilang relasyon. Hindi sila nagmamadali. Dahan-dahan. Ang bawat kilos ay puno ng paggalang at pangunawa. Isang hapon, habang naglalakad sila sa parke, nag-umpisa si Evan na magkwento. Ang kwento tungkol sa kanyang asawa. Ang aksidente. Ang kanyang pagsisisi. Kaya nang makita kita, sabi ni Evan, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Pakiramdam ko, ito ang pagkakataon ko. Ang pagkakataong mailigtas ang isang buhay na hindi ko nailigtas noon. Ikaw at ang baby mo, Ara. Nakinig si Ara. Naintindihan niya. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Evan. Evan, sabi ni Ara, hinawakan ang kamay nito. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa asawa mo. Hindi mo kaya yon kontrolin. Pero ako ang buhay ko ngayon. At salamat sa'yo, mayroon na akong bagong simula. Nagkatinginan sila. Isang sandali ng kapayapaan at pag-unawa. Ang kanilang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit magkasama silang haharap sa lahat. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Ara, naramdaman niya ang isang mahinang kalabog sa kanyang tiyan, isang sipa, ang kanyang baby. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Evan na nanonood ng TV. Evan, sabi niya. Lumingon si Evan. Bakit? Inabot ni Ara ang kamay ni Evan at inilagay sa kanyang tiyan. Bigla, may isa pang sipa. Mas malakas. Nanlaki ang mga mata ni Evan. Ngumiti siya. Nararamdaman ko. Sa sandaling iyon, hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya takot. Ang buhay ay nagpapatuloy at mayroon siyang pamilya. Ang tunog ng yak ng sanggol, ang pinakamagandang musika na narinig ni Evan sa buong buhay niya. Nakatayo siya sa labas ng delivery room kinakabahan. Hindi niya asawa si Ara, pero ang pag-aalala niya ay parang sa isang tunay na ama. Sa kanyang tabi, nakaupo si Mia, mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Ilang minuto pa, lumabas ang doktor, nakangiti. Mr. Evan, isang malusog na baby boy po ang ipinanganak ni Miss Ara. Para siyang nabunutan ng tinik. Napahinga siya ng malalim. Salamat po, Doc. Ligtas po ba silang dalawa?
Opo, ligtas po sila, sagot ng doktor. Maari na po kayong pumasok. Dahan-dahan, pumasok si Evan sa kwarto. Buhat-buhat si Mia na gising na. Nakahiga si Ara sa kama, pagod pero nakangiti. Sa kanyang bisig, isang maliit na anghel na mahimbing na natutulog. Evan, mahinang sabi ni Ara. Nilapag ni Evan si Mia sa tabi ng kama. Lumapit si Mia at sumilip sa baby. Ang cute niya, Papa! Bulong ni Mia. Para siyang manika. Ngumiti si Ara. Gusto mo bang hawakan, Mia? Tumango si Mia. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Dahan-dahan, inalalaya ni Ara si Mia na hawakan ang kamay ng kanyang kapatid. Napanood ni Evan ang eksenang iyon. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Si Ara, si Mia at ang bagong sanggol. Isang pamilya. Hindi ito ang pamilya na inakala niyang magkakaroon siya. Hindi ito ang pamilya na pinangarap niya. Ngunit ito ang pamilya na ibinigay sa kanya ng tadhana. At mas mahalaga ito kaysa sa anumang inakala niya. Lumipas ang ilang buwan. Ang sanggol na pinangalan ng Angelo ay lumalaki ng malusog at masigla. Si Ara ay nagiging mas malakas, mas matatag, at mas masaya. Isang hapon, nakaupo sila ni Ara sa balkonahe ng bahay ni Evan. Si Mia ay naglalaro sa hardin, habang si Angelo naman ay mahimbing na natutulog sa duyan. Naalala mo ba ang araw na iniligtas mo ako? Tanong ni Ara, nakangiti. Akala ko, doon na matatapos ang lahat, pero doon pala magsisimula ang lahat. Hinawakan ni Evan ang kamay ni Ara. Hindi ka na nag-iisa, Ara. Hindi na kayo nag-iisa ni Angelo. Mayroon kayong pamilya. Tumingin si Ara kay Evan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Evan, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Salamat, sa lahat. Ngumiti si Evan. Wala iyon. Kailangan lang nating tulungan ng isa't isa. Hindi lang tulong yon, Evan, sabi ni Ara. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Binigyan mo ako ng dahilan para lumaban. Naramdaman ni Evan ang init sa kanyang puso. Ang pagkabigo niya noon, ang sakit ng nakaraan. Lahat iyon ay tila naglaho. Ang bawat ngiti ni Ara, ang bawat tawa ni Mia, ang bawat iyak ni Angelo, lahat iyon ay nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay mayroong pangalawang pagkakataon. Niyakap niya si Ara. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Handa na akong magsimulang muli, bulong niya sa tainga ni Ara. Kayo ang bagong simula ko. Ngumiti si Ara at ang kanyang mga mata ay nagningning. Sa paglubog ng araw, ang silhouette ng kanilang bagong pamilya ay lumitaw sa hardin. Isang simbolo ng pag-asa at pagmamahal na sumibol mula sa abo ng pagtataksil.